Lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita. Poimen Bible po ang hawak ko. Si Tatay Hugos naman ay mabuting balita. Biblia. Biblia sa bawat Pilipino. Meron po kami ngayong gathering dito. Ang tawag ko dito, Garden Bible Study. Kasi po nasa garden. Kasi ninyo po, garden po ito. Para makakala po, ayan o. Ganyan, lalamanan yan eh. Ayan. Alam po yung background. Kaya tawag ko po rito, Garden Bible Study. Ayan. Pamilyang Garan po ito. Family Garan. Tuwing Sabado ng hapon, doon po kami naghaharal ng mabuting balita dito. At kami po gumagamit ng Biblia para maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi po, walang gabay ang Diyos, hindi po kami magiging magulo ang aming paniwala. Kaya kami po'y gumagamit ng Biblia gaya ng aming nakaugalian. Purihin ang Panginoon. O Tatay Hugos, meron sinasabi ang Diyos dito. Tignan po natin para ito hindi po namin turo. Kung hindi ito po'y turo ng Diyos. Ganito lang kasimple. Kapag naniniwala kayo sa Diyos, anong gagawin niya? Hindi sumunod sa Diyos. Ganoon lang po yun. Ang iba, naniniwala sa Diyos, pero ayaw sumunod sa Diyos. Hindi po ba? Tapos sasabihin, naniniwala naman pa eh. Naglulukuhan pa eh. Tatay Hugos, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Chapter 20 verse 13. 15 at saka 16. Yun, yung tatlo na yun. Ito. Sabado, ganun din. Kinagat. Exodus. Sige, sa Exodus 20 po, basahin nyo na po sa 13, 14, 15, 16, 17, yan. Tuloy-tuloy nyo na lang po, total, para madahanan natin yung iba. Yan. Sa bagong tipan po yan, ay sa luma. Sa lumang tipan. Sa panahon ni Moises. Basahin mo tayo, Hugos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangungulinya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi na walang katutwala laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasang maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka at noo, anumang pag-aari natin. Amen. Maliwanag po, yun nakalagay. Pansinin nyo, yung mga hunang salita. Wag. 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 5. Puro wag yun. Kung ganon, ang sabi ng Diyos, wag mong gagawin yan. Di po ba? Parang tatay lang ng tahanan. Sabi ng tatay mo, wag ka nang lalabas ng bahay, gabi na. Lumabas ka. May nangyari sa'yo. Ano sasabihin ng tatay mo? Bagay nga sa'yo, kasalanan mo yan. Hindi ba totoo? Tapos uwi ka, iyak na iyak ka. Baka masampal ka pa ng tatay mo, katigasan ng ulo mo.
Pag sinabi ng tatay mo o nanay mo, huwag ka nang lalabas. Huwag ka nang lalabas. Ganyan din po ang sabi ng Diyos. Wag, 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 wag. Puro wag. Kaya yung unang salita ng Diyos, puro pautos. Sinong inutusan? Ayaw po tao. Taho. Dahil tao po ang kausap dito. Oh. So anong dapat nating gawin? Oh. Naalala niyo pa ba yung dasal ng Lord's Prayer? O, Tatay Ogos, basahin mo nga yung Mateo 6:9. Ano naman ang nakalagay doon? Ang nagturo nito, ang Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan natin. Kapitulo 6, maybe po. Mateo chapter 6 verse 9 at saka 10. 9 and 10 lang po tayo, Ogos. Yan, galing. Sige, pag nakita po, pag-isabi lang kung nakita para mabasa. Sige po, basa. Ganito kayong manalangin. Ano pagano niya? Pagano. Ama namin na sa langit, sambay nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa iyong karyang, magnod nawa iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. Anong sabi po? Dalawang Masunod nawa. tangkorin. Oh, di ba? Ang alin? Ano na lang bibigyan ko wala lang. Ang iyong kalooban dito sa lupa. Tayo yung tagalupa. O anong gagawin natin? Sundin ang kalooban ng Diyos. Eh sabi ng Diyos, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin ito, huwag mong gagawin. Pero anong ginagawa ng tao? Yung gusto ng Diyos, ayaw nila. Pagkatapos sasabihin, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Yung mga politiko, magnanakaw, sabi ng taong bayan, wala kami dyan. Ang dami na naro kay Juan de la Cruz. Wala pa siyang, hindi raw totoo. Ano yon? Yung mga saksi na yon, mga pinulot lang sa kalye yon para hindi po. Eh siyempre, sino bang politiko ang umamin na may kasalanan? Sige nga. May politiko bang umamin? Wala. Ayun, sagot niya wala. Siyempre, mahirap na masabihin mo, ay oo, nagnakaw ako. Eh anong kasunod? Isoli mo. Yun lang yun eh. Kaya lahat na, isa lang ang sagot. Wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming tinanggap dyan. Pero bakit may nakukulong? Naalala nyo ba yung mga kay Jinggoy, silang magkumpare si Bong Revilla? Kay Napoles? Bakit sila nakulong? Oh. Ibig sabihin, gumawa lang ng muro-muro? Hindi. Kaya nakulong talagang meron. Yan. So, alam niyo po ba, nakalagay pa dito sa libro, Tatay Ogos. Tingnan natin, ano ba nakalagay? Unang 1, chapter 5, verse 3. Yan, basa. Isa lang pong talata yung Tatay Ogos. Dito, mababasa natin dito ano sinasabi ni Juan tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Yan po, basahin niyo po. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen. Kung totoo ang isang tao, nagmamahal siya sa Diyos. Paano mo patutunayan sa harapan ng Diyos na mahal mo siya? Hindi naman kailangan sabihin mo, Panginoon Diyos, mahal kita.
Yung parang nanliligaw kasi sa babae. Hindi ganon. Yung pagtupad mo lang sa gusto ng Diyos, alam na ng Diyos, pag-ibig mo yun. Kasi hindi mo pwede lokohin ng Diyos, alam niya yung ginagawa mo. Ayan na nakalagay. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad. Pagtupad. Pagsunod. Sa gusto ng Diyos. Lahat naman yan. Sige nga, tanongin nyo nga mga politiko kung hindi nila mahal ang Diyos. Tanong nyo, alin ang mahal nyo mga politiko? Ang Diyos o ang Diablo? Meron bang politiko nagsabi mahal niya ang Diablo? Mahal ang Diyos. Yan tanong ng Diyos, ba't di nyo sunod ang utos ko? Huwag kayong magnakaw. Huwag kayong papatay ng tao. Oh. Di ba napakahirap? O napakadali? Alam niyo tayong mga tao, kaya tayo tinuturuan, hindi para sa ikasasama natin, kundi sa kabubuti natin. Kasi po ang gusto ng Diyos, bago man lang tayo pumikit ang mga ating mga mata, bago pumantay yung ating mga paa, makapagsisi tayo ng ating kasalanan. Alam nyo, kahit gaano ka kasama, kaibigan, pag humingi kang tawad sa Diyos, pagkikinggan man eh. Oh, unang 1, chapter 1, verse 1. Ang Diyos ay totoong nagtawad sa kasalanan. Opo. Babasahin ni Tatapos yan. Unang 1, chapter 1, verse 9. Ito, marinig natin dito. Yan, pakibasa niyo po. Subalit kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo lahat ang ating kasalanan sapagkat siya'y hindi tayo nagkasala. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Amen. Ang sabi ni Juan, kapag pinagtapat mo yung kasalanan mo sa Diyos, confession. Yung iba kasi ang sabi nila, para patawarin ka ng Diyos, idadaan mo pa sa kanila. Hindi ba ganyan ang turo ng ibang simbahan? Merong maliit na kubol, doon ka bumubulong-bulong. Ito po ang kasalanan ko. Mali yun. Ang nakalagay dito, ano nakalagay? Ipahayag natin ang ating kasalanan. Kanino? Sa Diyos. Ba't kailangan dumaan ka pa kung kani-kanino? Samantalang yung kausap mo, makasalanan din yan. Kasi lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Pagtapos yung kasalanan mo, idadaan mo pa kay Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, sige nga, ikaw nga. Mali po yun. Kaya sinasabi ko, may maliit na kubol, bubulong-bulong. Ito po, ito. Sabi naman, ano kasalanan mo, Titismis pa yun. Pag Ito, ipahayag mo mismo. Repentance. Si MJ. O ano sabi niya? Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Lahat ng kasalanan, kaibigan, galinan yan. Wala sa tira. Paano yung pinagsabihan mo, nagkamali? Ang narinig kalahati, yung kalahati hindi niya narinig. Paano yan? Di may natira pa. Hindi po ba ganon? O baka biglang nautog na ganon. Ay, ano ba sinabi niya? Tandaan niyo po yan. Tayo yung may kasalanan, tayo pong direktang dumirekta sa Diyos sa panalangin. Sa gabi, bago ka matulog, kausapin mo ang Diyos. Nang taimtim sa iyong puso. Diyos ko, mahawa ka sa akin, patawarin mo na ako.
Hindi yung kung kani-kanino mo ipadada. Pag may nagturo simbahan ganyan, layasan nyo. Hindi naman nakalagay yan sa Biblia. Ikaw mismo, ito alam niyo anong mangaral si Jesus? Yung unang ministry niya, Tatay August Mateo, chapter 7, chapter 4, 4. Ito yung unang ministeryo ni Jesus. Nang siya po ay bautismo ni Juan sa Jordan River. Pasinin niyo po yung salita ni Jesus. Mateo 4:17. Tingnan niyo po yung salita ni Jesus dito. Yun lang po. Opo. Meron kaya na. Ayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Sabi po ba ng Panginoong Yesus, gamitin mo si ganito, si ganyan? Ang kausap niya, sabi niya, magsisi kayo. Oh. Walang sinabi si Jesus, gamitin mo si ganyan, si ganon. Ikaw mismo, ikaw yung may kasalanan. Kasi yung kapwa-tao mo, meron din sa sariling kasalanan. Kaya, yung sarili mong kasalanan, yun trabahuin mo. Oh. Alam niyo po, nabubuhay tayo sa bagong tipan. Alam mo, nasa lalim lang tayo ng tipan. Penalty na kagad. Wala na marami pang pinag-uusapan. Ganon kaigpit ang batas. Ganon kaigpit ang batas ng Diyos noon. Buti nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kanya lang, nasa ilalim tayo ng biyaya, yung mga tao naman, inaabuso nila ang pagmamahal ng Diyos. Inaabuso. Yun nga, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Nakaw dito, nakaw doon. Di po ba ganon? Huwag kang papatay. Patay dito, patay doon. Ano yung panguling binasa ni tayo, boss? Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa-tao nang walang katotohanan. Kahit hindi totoo, tatayo ka saksi. Opo, nakita ko yan. Pero totoo, hindi pala nakita. Siyempre, pag may ganyan, pag wala na, kaya sabi ng Panginoong Yesus, tayong mga tao po, makasalanan talaga tayo. Kaya kung magugumpisal po tayo, aminin natin ang ating mga kasalanan, yung mga politikong yan, mga biktima rin po sila ni Satanas. Lahat sila. Biktima lahat ni Satanas yan. Ngayon, ang kagandahan lang naman sa Diyos, kapag aminin mo sa harap ng Diyos ang kasalanan mo, yan, yung kasalanan mong ginawa, alam niyo po kahit na magalit na yung kapitbahay mong kahaway mo, papabayan mo na yun. Ang intindihin mo yung sarili mo. Oh, halimbawa, may kasalanan ka doon sa kapitbahay mo, sabihin mo na nagkasala ka talaga. Ilang beses ka nang nag-attempt na humingi ka ng tawad. Gumawa ka ng parahan. Kung hindi ka man niya patawarin, huwag mo nang problemahin yun. At least ginawa mo na yung parte mo. Sa kapwa mo, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Inamin mo na yung kasalanan mo. Pagdating sa Diyos, bahala na po ang Diyos sa Kanya. Ang importante, yung sarili mo, kaibigan. May kanya-kanya tayong pagharap sa Diyos pagdating ng araw. Apo, kahit sino pong makasalanan, anda po tayong tanggapin ng Diyos. Basta po nagbabalik loob tayo sa Kanya. Ganon po ang Diyos, mapagmahal. Kaya nga tinatawag siyang God is love. Anong ibig sabihin? Puno ng pag-ibig ang Diyos. Tayong mga tao, tingnan nyo po kung hindi ba niya mahal tayo,
Masama ng ginagawa mo pero ang lakas-lakas mo pa. Samantala pag gumawa kang masama, pwedeng pitikin ka ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga sabi ng iba, buti pa sila. Magnanakaw, pinagpapala. Ah! May ganyan kaisipan ng tao. Hindi po. Magnanakaw, pagpapalain ng Diyos. Hindi ka, wag niyong pagbintangan po ang Diyos na ganyan. Lahat ng ginawa natin dito, lahat yan ipagsusulit natin pagdating ng araw. Kung sakali yung kapitbahay mo, walang yan tao, pero pinagpapala sa tingin mo, ayan mo siya ganun. Ang intindihin mo yung sarili mo. Hindi. Tapos magtuturo ka pa, yung kakilala ko, yung kapitbahay ko. Tayo pong lahat haharap sa hukuman ni Kristo. Pagdating ng araw, lahat ng ginawa natin nung tayo po ay nabubuhay. Panguling talata po, o tayo, 2 Korinto. Tingnan po natin, yung ginawa ng tao sa kanyang laman. Anong nakalagay? Lahat ng ginawa po natin pagdating ng araw, pagsusunod natin dyan. Uli. 2 Korinto chapter 5 verse 10. Yan. Lagi po natin tatandaan yan. Kanya-kanya tayong pagsusulit sa Diyos. Yung ginawa ng ating katawan. O yung ginawa ng katawan ng kapitbahay mo ba, pagsusulit? Hindi. Yung ginawa ng kanyang katawan, siyang magsusulit. Okay. O sige. Sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa atin mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y mabubuhay pa sa katawan ito. Amen. Amen. Kung ano po yung ginawa ng katawan natin, katawan ko, katawan nyo, katawan natin lahat, ipagsusulit natin yan sa Diyos pagdating ng araw. Kaya wag nyo pong intindihin yung ibang tao. Ang intindihin ninyo sarili nyo. Yung mga politiko, pabayin nyo sila kung ayaw nilang maglubay. Total, darating ang araw, magsusulit sila eh. Ikaw naman, kumusta ka? Magsusulit ka rin. Kaya intindihin mo sarili mo, kaibigan. Lahat ng tao biktima ni Satanas. Sino bang gusto magnakaw? Wala naman. Pumunta ka sa bilangguan, tanungin mo, gusto mo bang makulong? Ano sagot niya? Hindi. Bakit nandun ka? Ayaw mo pala mapunta sa kulungan. Bakit ka nandyan? Ano yan? Kinuha ka sa bahay mo? Kinulong ka? Nang wala kang ginawang labag sa batas? Yan po ang mahirap sa tao. Sukol ng tao, mapangatwiran pa. Gusto niya yung lagi... Gusto niya lagi siyang tama. Baka naman may tama ka, kaibigan. Sige po, salamat Panginoon Diyos sa iyong turo at aral namin na salamat. Ikaw po ay nandyan upang handa kaming patawarin sa aming kasalanan at linisin kami sa aming lahat ng kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Sa pamilya ni Tatay Ogos at Nanay Claring Garan. Dito po sa Paradise Site, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.